Habang naghahanap ako ng affordable buffet, may nakita ako. A 3-star buffet? So it got me wondering, are Google reviews actually telling the truth? To find out, pupunta tayo sa worst and best rated reviewed buffet para investigahan if these reviews are actually telling the truth. And by the end of this video, malalaman natin if they actually deserve their Google rating. Wow. So guys, nandito tayo ngayon sa Bayside View kasi gusto kong investigahan kung totoo ba mga sinasabi nila sa mga reviews. To understand, meron tayong mga reviews na susubukan para malaman natin kung totoo ba ang sinasabi ng mga Google reviews. Honestly, hindi pa talaga ako ready. Pero ito kasi yung nakasulat dun sa ano ko eh. May mga tao. Ito kasi yung nakasulat dun sa ano ko eh, sa listahan ko. Hindi ko talaga ina-expect guys na papaabutin nyo ako ng 1k subscriber this fast. Wala na akong choice kundi gawin to. Kahit gusto kong umuwi, wala na akong choice. Alam niyo bakit? Hinatid daw ng nanay ko. Hindi ko alam paano umuwi. Paano ba umuwi? Hindi ko alam. Anyways, here is the first review. Galing kay Jam. Upon entering the premises, there's an unpleasant smell in the lobby. It smells like rotten fish and the air conditioning is not working properly. 1 star. To find out whether this review is true, agad-agaran akong pumasok sa hotel. And honestly, pagkapasok ko, napakabango ng lobby. Amoy bulaklak na may halong cucumber. At yung aircon, gumagana. Sobrang lamig nga eh. So I guess that review is busted. Tanong ko na kaya? Tatanong ako doon, try ko tanong. Anong oras yung buffet nila? Hello po. Anong oras po nag-open yung buffet niyo for lunch? 11. 11 pa. Under your reservation. Hindi po ako naka-reserve eh. Okay pa. 11 pa po. Okay. How much po yung 1,000 for the group. 1,000 for the pa? Thank you po. Success. Dahil matagal pa magbukas ang buffet, nanood muna ako ng movie. And at the same time, nakita ko si Bimby. Hindi ako sure pero kamukhang kamukha niya. At nung nakarang araw, habang nagmamall kami ng pamilya ko, nakita ko naman si Kuya Shanner nyo. Ayan nagsisi pa nga ako na hindi ako nakapagpa-picture. Anyways, back to buffet. Ang sabi naman ni Kate, bad service. Most of their staff are masungit, not approachable, and not hospitable. 2 stars. Well, Kate, tignan natin kung totoo yung sinasabi mo. So guys, nandito na tayo sa Bayside Buffet na mayroong rating na 3 star. Alam niyo guys, hindi pa rin ako makapaniwala na 3 star to kasi may lalapit sa likod ko, no? Wala ba? Nagulat ako. Akala ko kasi rundown siya kasi 3 star eh. Pero we'll see kasi halos lahat ng reviews are coming from food, no? Hindi daw masarap yung mga pagkain nila. Dito sa buffet na to, meron tayong iba't ibang klaseng dishes. Merong Italian, Japanese, Russian, and Filipino. At napakadami rin pala nilang choices for dessert. Kaya agad-agaran na akong kumuha ng tig-isang dish kasi meron tayong isang rule na kailangan kong tikman lahat ng pagkain nila. Kasi at the end of each buffet, kailangan natin silang bigyan ng honest rating. I think nakuha ko na almost everything. And so far, wala pa rin ako naging issue sa mga staff. They're very accommodating, napakabait nila. Yung isa nga, tinanong ko pa kung ano yung internet password. Nag-stop naman sila. So I guess, Kate, your review is busted. Anyways, ang sabi ni Patrick, the food is bland. It's like the food you eat in the hospital. And the pasta tastes like medicine. Kaya pala tayo nag-order ng pasta dahil kay Patrick. Kasi so far, sobrang dami nagsasabi na hindi daw masarap yung pasta nila. But I'll be the judge of that. First up, patatas. Yun o. Sarap ng patatas, guys. Dito naman tayo sa beef steak nila. Cheers. Guys, yung beef steak nila, lasang-lasa mo yung mushroom, lasang-lasa mo yung pepper. And at the same time, sobrang smooth ng beef nila. Totoo bang 3-star review lang tong buffet na to? Baka nagkakamali ako. Yun lang. Matigas yung baby back ribs nila. Wait lang. This one is kinda weird. Well, hindi lang yung baby back ribs kasi for the next few dishes, all I'm gonna say is they started to taste bland and weird. Ano yan? Ba't ganyan kulay niyan? Kulay kulay green, guys. Alam nyo guys, napansin ko sa ano nila, sa sushi roll nila. Tingnan nyo.
Ang onti ng laman. Like as in wala na siyang laman guys. Sushi roll pa ba tawag dito? Kita nyo naman sa itsura ko kung anong lasa ng pagkain nila. Nahihiya lang ako sabihin kasi baka marinig ako ng stuff nila. Dito naman tayo sa most awaited review na ang pasta nila. At this point, iniisip ko kung kaya ko ba itong ubusin kasi meron silang policy na dapat wala akong itira na kahit ano. So I guess Patrick, your review is true. Inubos ko nga rin pala yung carbonara nila kahit lasang gamot kasi ayokong magbayad. Well, matapos kong matikman yung pagkain nila and explore the place, I think I have enough evidence to write an honest review. Ito nga pala yung sinabi ko, post nyo na lang kasi masyadong mahaba. And at the same time, maglagay rin pala ako ng picture ko. Kasi why not, di ba? After that, kinain ko na yung mga pagkain na hindi ko pa natitikman. And at the same time, nagbayad na ako ng bill at umalis para pumunta sa susunod na buffet. Ang Vikings Luxury Buffet dito sa MOA. Dami tao. With over 15,000 reviews and 4.8 stars, masasabi natin na ang Viking sa MOA ay one of the best dito sa Pilipinas. But, are these reviews actually true? Anyways, ang sabi ni JFR, fairly short wait to be seated as we were walk-in customers. And the seats and aisles were spacious. Great experience. Well, based sa experience ko, it took me 40 minutes before sitting down. Kasi yung inuuna nila is yung mga tao naka-reserve. So I guess, GFR, your review is busted. Yawa na nga. Ikaw na tayo pagkain. With over 20 to 30 plus dishes, sigurado na sulit ang binayad ninyo. Kaya agad-agaran na ako kumuha ng tig-isang pagkain. Kasi by the end of this video, maglalagay tayo ng honest review kung ano nga ba ang deserve nilang rating. Dami tao guys. Dahil nahihiya na naman siya, ako nang bahala sa kanya. Ang sabi nga pala ni Sheila, the food was very detectable. And delicious. All of it are fresh and good. Well Sheila, hindi ko alam kung ibig sabihin mo ba is delectable. But, titingnan natin kung totoo yung review mo. Pagkain naman nila, yung sushi nilang natikman ko, I think it could be better kasi yung kanin, yung rice na ginamit nila sa sushi, matigas pero malalaman sila tsaka malasa yung yung sushi niya. Iba-iba yung lasa. Tapos kumuha rin pala ako na itong pork pero sobrang tigas niya guys. Bawal siya sa mga taong may braces. Dito naman tayo sa meat section nila na medyo questionable kasi yung steak nila hindi ko alam kung hilaw or medium rare or rare kasi hindi naman ako kumakain ng steak eh. Pero at the end, kinain ko pa rin siya. Di joke lang, pinalitan ko ng bago. Masarap naman yung steak nila pero medyo chewy. Ang pinaka nagustuhan ko dito ay yung sausages nila na napaka-smoky at sobrang malasa. Para siyang longganisa. And after nyan, tinikman ko na sila isa-isa. And honestly, they taste normal. There's nothing weird, there's nothing wrong. Alam mo yung amoy ng bigas nang hindi pa naluluto? Ganito pa talaga yung lasa ng biryani rice. First time kumakain natin. Tinikman ko rin pala ang kanilang drinks na lasang tsaa na candy. And after that, kumuha pa ako ng mga pagkain na hindi ko pa natitikman. And honestly, their sashimi isn't that fresh. At yung siopaw, tinapay at pasta nila, masarap naman sila but they can easily fill your belly. So I guess Sheila, your review is true. Masarap naman sila, there's nothing wrong. But some of the food is not that fresh anymore. And guys, sinubukan ko nga palang tikman lahat ng pagkain nila. But sadly, sumumpong po yung sakit ko. So I had to stop. Ang sabi naman ni Aishel, worth the wait. I love how attentive the staff is. Very accommodating and professional. Kudos to everyone who works here. And totoo naman, they are very nice and full of smiles. And na-realize ko nga rin pala kung bakit sila merong 15k reviews. First, because of their food. Masarap naman, there's nothing wrong, and sulit na sulit for the price you pay. Second, the atmosphere, it's good.
Malinis naman, maskip nga lang ng onte. And lastly, pagkaupo ko, tinanong agad ako ng waiter ko kung pwede ba akong mag-review sa Google Maps. Actually, first time ko lang maranasan yun eh. Tatanong nila kung pwede ba akong mag-review sa Google Maps nang hindi pa ako kumakain. Galing. Anyways, here is my honest review. Pause na lang kasi medyo mahaba. At syempre, hindi mawawala ang mga pictures. And after that, nagbayad na ako at umalis sa buffet. Anyways guys, dito na matatapos yung video to. Honestly, yung plano ko talaga dito sa video to is kausapin kayo. Meron kasi storya kung bakit ako nahihiya. Merong storya kung bakit ako nagkaganto. Kung kayo yung nasa kalagayan ko. 9 years kayong hindi lumalabas ng bahay. And ngayon lang kayo lumabas ulit. Mahirapan talaga kayong mag-adjust. Kaya right now, this year sabi ko talaga, may ipon na ako. Gagamitin ko yun para sa pangarap ko. Kasi matagal ko na itong gustong gawin. Katulad nga ng sinasabi ko sa inyong lahat. Every day is a step. A step closer towards your dreams. Maabot at maabot mo rin yan. Dito na matatapos ang video nito. Kaya see you guys next video. Bye bye!